Ang Panginoong Hesus po ay nagkatabang tao at tayo naniniwala po noon na sa kanya po ay siya ay Diyos na 100%, Diyos din, 100% tao, dalawang personalidad nag-birth sa kanyang katauhan. Ang tanong, alin po ang katawan na suot niya, yung katawan na nung kay Adan pa na di pa nagkasala o after magkasala? Kasi may mga tao nagsabi, kaya na susunod ni Kristo kasi Diyos siya eh. Ngayon, as Adventists, ano ang stand natin? Anong katawan ang sinuot niya? Before the fall or after the fall? Ganito po, Brother Edwin. Yung stand natin tungkol sa pagkano ng ating Penso Kristo, yung kanyang human nature, tingnan natin, dito po yan sa ano. Okay, dito po sa ating fundamental belief, page 57, God the Son. Tingnan natin yung kanyang human nature, wag na doon sa ano, no? Kasi wala naman tumututol na sa atin sa pagka-Diyos yata, ano po? Dito po sa human nature, ito po yung ating ito po yung ating stand. Unlike the fallen humanity, Jesus' spiritual nature is pure and holy, free from every taint of sin. Sabihin, hindi katulad natin na pinaglilihi pa lang, sabi ni Haring David, makasalanan na, bukod tangi na na-pronounce na holy nung ipapanganak, bago pa ipanganak ang ating Panginoong Kristo. Holy child o holy thing sa ibang ano. Tama po, no? Siya yung banal na bagay o banal na anak. So, ganon ang nature ng ating Panginoong Heso Kristo. It would be a mistake, sabi dito, to equate the praise altogether human as altogether as we are. Ibig sabihin, mag-iingat tayo na isipin na kung ano yung ating human nature, ganon na ganon ang human nature ng ating Panginoon. Tandaan na ho? Kasi halimbawa ito, tayo po, pinaglilihi pa lang makasalanan na. At dahil tayo'y makasalanan, ibig sabihin, kinakailangan natin ng tagapagligtas. Kung ang human nature ni Kristo ay katulad sa atin, therefore, hindi siya karapat-dapat na maging tagapagligtas natin. Kasi siya mismo nangangailangan din ng tagapagligtas. Tandaan, napakahalaga ng tinuturo kanina pa ni Brother Gomer, ni Brother Johnson, tungkol sa justification by faith. Ito po, para maging matwid ka sa harapan ng Panginoon, kinakailangan mong sumampalataya. At pag sumampalataya ka, i-impute, ibibi sa'yo ang dalisay na katwiran ng paano kung yung righteousness ni Kristo, katulad ng sa atin, ano sabi nga, kahit pa yung ating katwiran ay katulad sa isang maruming basahan. Paano na? Kaya tayo naligtas sapagkat tayo ano po? Ginastify, inaring ganap. Kung yung human nature ni Kristo katulad sa atin, nangangailangan din si Kristo ng justifier. Sino na ngayon mag-justify sa Kanya? Wala. Nasusundan po ba, kapatid na Edwin? Kaya wag natin iisipin na katulad. Ano pa ang sinasabi dito? It would be a mistake to equate the praise altogether human as altogether as we are with propensities to sin. Nang ibig sabihin na meron siyang pagkahilig na gumawa ng kasalanan. Wala po yun. Nakita po natin, mga minamahal kong kapatid, nakita natin yung Luke chapter 2. Diba? Ano po ang sinasabi yung kaisipan ng ating Panginoong Kristo? Tayo po, sabi nga, sa tiyan pa lang, makasalanan na. Tapos sabi nga ni Brother Gomer, sino ba nagturo sa 1-2 taong bata na maging maramot? Pero yung ating Panginoong Kristo, kung titingnan natin, ayon po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, okay, talatang 52, ano sabi dito? Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, ibig sabihin, ibang-iba. Mga kapatid, kahit pinanganak kayo sa Adventist family, sino sa inyo ang magsasabi nung kayo'y magkaisip, walang imperfection na nakita sa inyong sarili? Tama? Kaya ang sabi dito, mga kapatid, Jesus is the second Adam, the unique Son of God. Unique. Sabihin, wala siyang katulad, the unique Son of God. While his human nature, eto na, while his human nature was tempted in all points in which human nature is tempted, gamat ang kanyang likas sa pagkatayo, tinukso rin. Kung saan, ganun din naman tayo, tinutukso sa lahat ng kaparaanan. He never fell, he never sinned. Hindi siya nahulog, hindi siya nadapa, hindi siya nagkasala.
never was there in him an evil propensity. Tapos, ang sabi dito, and did Jesus humanity's highest, tingnan, highest, yung pagkatayan, highest, holiest example. Diba? Highest, holiest example. He is sinless. And all he did demonstrated perfection. Truly, he was the perfect example of sinless humanity. So yung bagay na yon, mga kapatid, tingnan ko lang kung may lakas kayo ng loob na ipantay ang inyong human nature sa human nature ni Christ. Kung akong tatanungin nyo, kahit konting pag-iisip, hindi ko gugustuhin. Yun nga po, yung mga kausap namin na kumukontra sa amin, si Kristo, katulad natin siya, na panagumpayan niya ang lahat ng mga tuksot na kayang-kaya natin. Nako, wag po kayong maniwala doon. Wag niyong lulukuhin yung sarili niyo. Ang totoo, hindi natin kayang magbago kung wala ang tulong ng Panginoon. Mga kapatid, kaya wag niyong sabihin pareho-pareho. Besides, again, this is our fundamental belief. Ito yung ating official statement dito po sa about fundamental belief number 3. God ay fundamental belief number 4 ito. Mga minamahal kong kapatid. Page 57, Page 57. At yun po, God the Son, page 57, pinakita po dyan ang human nature ng Panginoon. Meron po akong nakita dito sa Spirit of Prophecy, Letters and Manuscript, Volume 10. Ayan. Sa paragraph 14. Ang sabi niya dito, siguro hindi ko nabasahin lahat. No? Be careful, exceedingly careful as to how you dwell upon the human nature of Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. He is the second Adam. The first Adam was created a pure, sinless being without a taint of sin upon him. He was the image of God. He could fall, and he did fall through transgressing because of sin. His posterity was born with inherent propensities of disobedience. But Christ was the only begotten Son of God. He took upon himself human nature and was tempted in all points of human nature is tempted. He could have sinned, no? He could have sinned, he could have fallen, but not for one moment was there in him an evil propensity. He was assailed with temptation in the wilderness as Adam was assailed with temptation in Eden. So, ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, ang punto ni Mrs. White ay ang pagpapanatiling balanse. Kaya ang ginagawa at gamit natin ay unique. Yung katawan ni Kristo ay fallen nature ni Adan. Yung katawan, napapagod, nauuhaw, nagugutom. Pero yung spiritual aspect niya ay before na magkasala si Adan. Tandaan po natin, si Adan may dalawang karanasan. Bago magkasala at after ng kasalanan. So, ang ating Panginoon ay ginagamit po ng ating mga scholar is unique. Yung katawan niya, fallen, pero yung kanyang spiritual ay bago magkasala si Adan. Ayun. Kaya, yung issue tungkol sa pre-lapsarian, post-lapsarian, pre-fall or post-fall, nasa gitna po ang atin ayon po dito sa Spirit of Prophecy. Yun yung ibig po sabihin ng ating pong binasa. Kaya gaya ni Adan, bago magkasala, ang Espiritu Nesos ay dalisay, banal, walang bahid ng kasalanan. Pero yung katawan niya napapagod, nasugatan. So unique nga talaga, yung katawan niya ay katawang makasalanan, pero yung spiritual niya ay walang kasalanan. Amen. Kaya nga yung binasa ni Brother Johnson na talagang mag-iingat po tayo paano natin itetrato yung humanity ng ating Panginoon. Kasi nga, maging si Apostol Pablo, ang tawag niya mystery. No? Mystery.
Hindi kayang i-explain po talaga. Kaya lang, minsan tayo mga tao talaga naghanap tayo ng talagang Eksaktong sagot. Oo, eksaktong sagot. Pero doon sa mga nagsasabi po kasi na yung ating nature ay the same as Christ's nature, medyo sa akin po personally, ay hindi ko talaga siya tatama. Kasi una, ang sabi ng anghel sa Lucas, tingnan po ninyo, sa 1 kay Maria, hindi ko po alam kung mayroong isang tao na ipinanganak na ganito. Sabi ng anghel, 1 verse 35, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Sino ho ba ang duplicate nito? Sino bang katulad na ipinaglisa ng Holy Spirit, nilimliman? Sino bang ipinanganak na walang biological father? Mga kapatid. So dito pa lang makikita na po natin yung uniqueness ng humanity ng ating Panginoon. So hindi po talaga natin siya po pwedeng kumbaga iparallel doon sa ating nature. Ngayon the question is, ito po yun. Kung ganon, ang ibig sabihin kung yun ang nature ng ating Panginoon, hindi katakataka na nakapagtagumpay sa tukso. Kasi yun ang susunod eh. Lalabas, mas mataas yung kanyang nature, kaya nakapasa siya sa tukso. Samantalang tayo, mababa yung ating nature, kaya hindi natin pwedeng matpagtagumpayan ng tukso. Tama po ba yun? Okay? Pag binasa niyo po ang sulat ni Mrs. White, alam niyo ho ba? Mas mataas ang tukso na naranasan ni Jesus Christ kaysa sa atin. Tama. Bakit? Kasi po si Jesus Christ, wala nga siyang propensity sa kasalanan. Tingnan po ninyo ha, para hindi ko masyadong may illustrate ito, pero nung tuksuhin ni Satanas si Kristo, nagawin mo yung bato na tinapay. Tanong ko po sa inyo, kaya niyang gawin? Hindi. Kaya niya. Tama, no? Pag tinukso tayo ni Satanas na gawin mong tinapay yung bato, kahit gusto mo, hindi mo magagawa. Tama? Okay. Isa pa. Nung siya'y nakapako sa krus, ang sabi ng mga tumutulig sa kanya, yung mga scoofer, no? Sabi niya, ikaw na nagligtas sa iba. Bumaba ka dyan at iligtas mong sarili mo at pati kami. Di ba sabi nung magnanakaw? Tanong ko sa inyo mga kapatid, kaya bang iligtas ni Kristo ang sarili niya that time? Kaya po, mga kapatid. Kung tayo po ang nasa kalagayan na ganon, kaya mong iligtas yung sarili mo. Kung ikaw ay black belter, okay? Binubugbog ka ng 5 at pinagtutulungan ka. Anong gagawin mo? Sasampulan mo talaga. So, dito po ikinumpara ni Ellen White yung temptation na pinagdaanan ng ating Panginoon na sa kabila ng lahat na kaya niyang gawin na iligtas ang sarili niya, hindi niya ginawa. Correct. Dito po natin ma-appreciate kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoon para lamang tayo ay mailigtas niya. Napakahirap, di po ba mga kapatid? Yun ang pinakamahirap na temptation, mga kapatid. Kaya nga, sa temptation, sa tindi ng stress, di ho ba nananalangin pa lang siya tumutulo na yung dugo? Parang dugo na eh. That is because of the great stress na naranasan ng Panginoon. Bakit? Tingnan po ninyo ang sabi ng ating Panginoon, Ama, alam kong kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ni Kristo that time, pwede bang wag na lang ito? Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. So, wag po nating sasabihin na kaya nakapagtagumpay si Kristo sa tukso ay dahil may mataas siyang nature. No, mga kapatid. Yan po ang dapat nating daan-daan. Matindi ang pinagdaanan ng ating Panginoon para lang tayo ay kanyang matubos sa ating kalagayan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen.